Ang katotohanan yan, marami dito sa ating mga facilities ay hindi na pinaandar at matagal nang pinabayaan. Lahat ito, yung dredging, as I said yesterday, 12 years na hindi tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nagde-dredging ulit. Itong ganitong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar. Andito po tayo ngayon sa Redemptorist Channel. Itong Redemptorist Channel na ito po yung boundary ng Parañaque at Pasay. At kung makikita po natin, marami po tayong mga garbage po dito. Ito pong ating pong garbage ito, galing po sa iba-ibang lugar sa ibang probinsya, sa ibang city. Dahil po sa anod, yung high tide, inabot po dito sa ating lugar, papuntang Rojas Boulevard po natin. Pero makikita po natin, 3 araw na po kami naglilinis dito, halos clear na po siya. So ang plano po talaga ng city po dito, kasama MMDA, ayusin pa natin yung trash trap doon. Magkaroon tayo ng trash trap doon sa may pinakabibig. Dito po pagpasok ang bago na Makapagal. Para doon pala ma-intersect na po natin yung mga ating mga trash. Pero ang tunay talagang resolution, yung disiplina. Na kailangan yung mga ating mga kababayan, alam nila kung kailan magtapon. Kasi umiikot naman yung truck, may garbage collection tayo, meron tayong zero waste management, may penalty yan. Alam naman natin kapag kayo nagtapon. Kasi tama yung kasabihan, pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan. Hindi ito kakayanin ng isang ahensya lamang. Kaya nandito ang MMDA, nandito ang LGU, nandito ang DPWH. Nandito nga ngayong araw, I think dumating na ang mga truck din ng mga volunteers, Regasco, nagpadala rito ng mga truck para ma-augment ang ating mga heavy equipment. So, kailangan talaga ito ay tulong-tulong ng iba-ibang ahensya. Number 1, kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin paano hindi na maulit ito, no? So nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Parañaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit. Good morning. As you can see, nandito tayo para tignan talaga dito nyo makikita at saka doon sa susunod na pupuntahan natin in Baclaran River. Makikita nyo talaga kung gaano kalaki ang problema ng basura. At kung gaano, itong halimbawa, itong pumping station na ito, 7 years na. Hindi, never na. Never po gumana. Last year lang po gumana siya. Never pa pala umandar ito. Ngayon lang gumana ito nung last year, nung typhoon season ulit last year. Pero makita ninyo na kapag hindi natin lininis ito, barado ka agad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura. Ito galing naman, hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, hindi ba ang pumasok dito? Dahil nasabayan na naman, yung dati natin nakikita, nasabayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng floodwaters. Kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari. Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Andito si Sec Sharon ng Department of Energy dahil pinag-uusapan namin ng mabuti yung waste to energy ng mga plano. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa at we are starting to move forward at mag-auction na raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU, kasi ang sistema dyan, ang LGU ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste to energy plant. So ito yung mga patuloy natin na
ito yung mga patuloy natin mga iba't ibang strategiya para mabawasan ang flood control. Maayos na naghahandahan na natin na dredge yung mga waterways, yung mga kanal natin, yung mga estero, dahan-dahan na nabubuksan na natin. Pero nabubuksan natin dahil nabuksan, ito naman ngayon ang basura. Pumapasok nga dito sa ating mga pumping station at nababara lahat. Kaya we have to go through the entire process kung saan kayang makuha yung basura na bago pumasok dito sa city at bago mapunta, mabara yung ating mga pumping station. So patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. At iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema, iba-iba yung sagot. Nakita naman ninyo yung sa CAR. Yun talaga, yung terrain doon, mahirap talaga ang terrain doon para magawa ng solusyon ang flood control. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. So it might take a little time dahil ang katotohanan yan, marami dito sa ating mga facilities ay hindi na pinaandar at matagal nang pinabayaan. Lahat ito, yung dredging, as I said yesterday, 12 years na hindi tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nagde-dredging ulit. Itong ganitong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities. Okay? Sir, Sige. there are proposals to impose stiffer penalties for improper waste disposal. Your thoughts on that? Well, you know, there are two aspects to that problem. One of the things, if you look, I remember, if you look at the places around the country, kung saan clean and green, where they are awardees of clean and green, ang una kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupuntahan, walang itatapos, walang paglalagyan ng basura. Look at a place like a country like Japan. A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home because there's a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema eh. Okay? Thank you very much. Given the situation, would you categorize this as garbage crisis? Yeah, it certainly is. Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. So yung waste to energy, is it something you can do in the short term? It's not so easy to do because we have to put the system together. We've never done it before. We still have to. Well, in terms of the technical side, that's done. Natapos na natin yun. Now what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly.